So, yan yung nakikita natin. Ito guys, may mga opportunities kayo na maaaring dumating, especially sa abroad, at saka yung nagki-cater ng mga international clients. Itong mga international clients na to guys, mas mag-resonate ito sa mga freelancers, kunwari mga freelancers, mga VA, ganyan. Kasi diba mostly yung mga clients nyo international, guys. So, o kaya naman mga OFW kung ang kliyente mo ay mga OFW. So, let's say for example, nagbebenta ka ng real estate, no? Mas maraming bumibili sa'yo ng mga OFW, ganyan. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong March 1 to 15 para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages sa inyo or mga paparating sa inyo mga kapixie. Wow, grabe. So these are both positive and negative. Unahin natin yung sa negative guys. Ito may mga kinatatakutan kayo mga kapixie, no? May mga bagay na kinakatakutan kayo na mangyari. And fear is a state of mind mga kapixie. Kapag hindi nyo siya inisip, di siya magkakatotoo, guys. But the more na binubuhay nyo siya sa isip nyo, the more na binubuo nyo din siya sa inyong physical reality. So you have to brush it off, no? Kailangan alisin nyo yung focus ng attention nyo sa isip nyo para hindi siya maging evident sa inyong physical reality. Meron din tayo guys nakikitang third wheel dito. This is a third party energy pagdating sa relationship. And for some of you, pwedeng ito rin yung kinatatakutan nyo guys, no? Kung meron kayong relasyon or karelasyon if you are in a relationship. And you have to understand that the more na fino-focus nyo yung attention nyo na may third party, baka may kabit, baka may iba, the more na ina-attract nyo siya, the more na binubuo nyo siya sa inyong physical reality. So that's the worst thing na pwede nyong i-manifest sa relationship nyo. You are manifesting it the more na fino-focus nyo siya, okay? The more na pinagdadadahan nyo yung person nyo. So if ever man na you are in a relationship and ayaw nyong magkaroon ng third party, dapat wag nyong isipin na may third party, okay? Kasi again, the more na iniisip nyo siya, the more na maaari siyang magkatotoo guys, alright? What if kapiksi meron naman na talaga o ibig sabihin nagkatotoo na. Kasi inisip nyo na dati, okay? So nagkatotoo na. And ito naman ay kabaligtaran ng pangit dahil ito ay sobrang ganda. This is the energy of good luck, good fortune. Swerte ito guys, no? Saswertein kayo. Yung iba maaari kayo maka-jackpot. Pwede kayo maka-jackpot sa mga transaction, sa mga deal, sa mga negotiation, sa mga trabaho na ina-applyan nyo. Anything that feels good, na parang very surprising, mga kapiksi, na parang feeling mo you're on top of the world guys, no? That's your luck guys, no? That's your good fortune. Kaya i-mind nyo na tong mga swerte na to guys, no? So palagi ko nga sinasabi sa inyo guys, yung chant natin, yung chant na sinishare ko sa inyo pagdating sa swerte. Swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. So, palagi nyong sabihin yan mga kapiksi, and pwede rin kayong makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, yung bago kong in-offer guys, yung money shaker jars, no? Pampaswerte din yun mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo na yan sa comment section. Ito naman ay sa love guys, no? Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman ng person nyo, or nararamdaman nyo parehas guys. So, ilatag muna natin lahat. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, take that message mga kapiksi. So, ito naman ay very positive mga kapiksi, kasi for some of you, parang ready na kayo sa bagong relationship, and binibigay talaga ni universe guys, no? Kung ito yung mas magre-resonate ito sa mga single guys na ready na sa relationship. Parang kung ano yung hinihiling mo,
sa isang relationship, sa isang person, maaari siyang i-grant sa inyo or ipagkalob sa inyo ni universe. Kaya nga palagi ko sinasabi guys, no, ipagdasal nyo yung mga relasyon nyo, mga specific person nyo, yung relationship na gusto nyo, para yun talaga yung ibigay sa inyo. And pero yung iba naman sa inyo guys, parang kung single kayo and wala kayong relationship, parang masaya naman kayo sa pagiging single nyo. You are single by choice. Ibig sabihin, mas pinipili nyo yung ganyan. And there's nothing wrong with that guys, no? Hindi ibig sabihin you're less lovable than those sa mga naka-relationship. It only means that you are always choosing yourself. Kasi meron ngang guys, no? In a relationship nga, pero iyak naman ang iyak, diba? So, pag sa mga ganun, syempre, mas sasabihin pa natin na mas masarap pong maging single, at least hindi ka umiiyak, diba? In a relationship ka nga, pero puro pasakit naman yung relationship mo. So, diba? Mas masarap pang maging single kapag ikukumpara mo sa ganun. So, for some of you, ganun, no? Parang masaya naman kayo sa pagiging single nyo, pero anytime ready kayo na tumanggap ng relationship, mga kapiksi. And kung kayo naman ay in a relationship na guys, you are in a better place, you are with the person that you deserve, no? Kumbaga parang nakakahinga ka ng maluwag kasi trustworthy naman yung person mo, mapagkakatiwalaan naman, okay naman kayo, harmonious, ibig sabihin harmonious yung relationship nyo and wala kayong masyadong gusot ng person mo. Okay? So, maswerte kayo guys. Alright, so comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin na guys, hanapin natin yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, again, mayroon tayong money shaker jars at saka itong mga pampaswerte bracelet. Ito yung ating WhatsApp number guys, i-chat nyo lang ako, may kita nyo rin yan sa description tsaka sa comment. So Aries, kayo ay represent ng King of Wands guys, no? Meron din ditong presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart, mga kapiksi. So, eto guys, nakikita natin for some of you, no, sa negative, parang meron kayong nakakaaway dahil sa pera, mga kapiksi. Pwedeng pinagdadamutan kayo sa pera, or pwedeng inutangan kayo ng pera guys, tapos hindi nyo mabawi yung mga pera na para sa inyo guys, no? Kaya nagkakaroon kayo ng trust issue dito at saka conflict. Kumbaga, ikaw na yung nagpautang, ikaw pa yung inaaway. So, wala namang problema magpautang guys, pero make sure na kinikilala nyo rin yung mga pinapautang nyo. Pero minsan kasi nung kahit kaibigan, kahit kamag-anak nga, no, kapag dating sa utang, nag-iiba talaga yung ugali guys. Minsan kayo pa yung sumasama, kaya nakikilala talaga natin yung ugali ng isang tao pagdating sa pera guys. So for some of you, no, maaari kayo maka-experience ng ganyan, konting gulo, konting gusot nang dahil lang sa pera guys. So nawawala na kayo ng tiwala dahil dyan, parang nagkakaroon na kayo ng trauma na wag nang magpautang, wag na magpahiram ng pera kasi yung iba sa inyo parang nawawalan kayo. And okay lang naman yan guys, kasi choice nyo naman yan, pera nyo naman yun, pinaghirapan nyo naman yun, mga kapiksi. At saka kung ikaw naman yung nadedehado, diba? So it's okay. So yun na yung kita natin sa negative. Ito guys, na yung kita natin sa positive, na this is, sabi ko nga, no, harmonious relationship guys, no?
For some of you, wala naman tayo nakikita third party dito na kagaya ng lumabas kanina guys, no, dun sa first energy natin. Pero dito mas nakakita natin na mas maganda, harmonious yung relationship. You are in a safe place with your person. Parang itong person mo, pinaparamdam niya sa'yo yung security, love security. So, hindi ka nagsiselos, you don't feel insecure kasi pinaparamdam niya sa'yo na ikaw lang, no, wala nang iba. Kung ano yung pinangako niya sa'yo, tinutupad niya, mga kapiksi, in terms of relationship. At saka nararamdaman din natin dito na parang pinaglaban nyo din itong relationship na to. Yung tipong sa hirap at sa ginhawa, magkasama pa rin kayo nitong person, kaya naglalast pa rin yung relationship nyo guys. Okay? And this time, parang I'm sensing na bumabawi na itong person nyo. Kung dati marami siyang nagawang kasalanan sa inyo, may mga shortcomings siya, so, parang this time bumabawi na siya sa inyo mga kapiksi. Alright? So, yan yung nakikita natin. Ito guys, may mga opportunities kayo na maaaring dumating, especially sa abroad, at saka yung nagkikater ng mga international clients. Itong mga international clients na to guys, mas mag-resonate ito sa mga freelancers, kunwari mga freelancers, mga VA, ganyan, kasi diba mostly yung mga clients nyo international guys. So, o kaya naman mga OFW kung ang kliyente mo ay mga OFW. So let's say for example, nagbebenta ka ng real estate, no? Mas maraming bumibili sa'yo ng mga OFW, ganyan, para meron silang mga bahay pag uwi nila pag galing sa abroad. So mga ganun. So kahit na Pinoy sila pero nasa ibang bansa sila. Parang ganun guys. So, nararamdaman natin na pang international level ang peg nyo, guys. So, i-main yan, guys, yung mga magagandang kontrata, magagandang opportunity sa abroad, sa ibang bansa, guys. And, guys, this is harmonious relationship within the family pa rin, no? So, hindi lang relationship na magjowa, but even yung relationship nyo sa family, maganda, no? Maganda yung relasyon sa family. You have abundance of love and happiness. And nararamdaman din natin yung pagtutulungan ng bawat isa, guys. Okay? So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Pagdasal nyo, mga kapiksi. So, i-main nyo na to, guys. Mga magagandang opportunities sa abroad, sa ibang bansa, sa ibang lugar, at saka itong harmonious na relationship, guys, kasi yan yung mga positive energy, at saka itong swerte, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, ito maaaring ito yung swerte nyo, no? Itong mga magagandang opportunities na yan, guys, no? Maaari kayong swertehan dyan sa mga kontrata na yan, sa mga opportunities na yan, mga kapiksi. Alright? Comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video na to, guys, para sa ating money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.